Sa dulong bahagi ng baryo malinis, kung saan ang mga palayan ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang ilog ay tila salamin tuwing dapit hapon, nakatayo ang isang matandang balete. Maraming salin lahi na ang lumipas, ngunit hindi pa rin ito natitinag. Tila bantay ng mga lihim na hindi kayang isiwalat ng hangin. Sa baryong iyon nakatira si Mateo, isang binatang kilala sa pagiging masipag at tahimik. Siya ang nag-iisang anak ng yumaong sabongero na si Mang Rodel. Bata pa lamang si Mateo nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang malubhang karamdaman. Naiwan sa kanya ang maliit na kubo, ilang ektarya ng lupang sinasaka, at isang pangalan na kilala sa sabungan. Pangalan na ngayon ay tila alaala na lamang. Hindi mahilig si Mateo sa sabong. Sa tuwing maririnig niya ang tilaok ng mga manok sa umaga, naaalala niya ang mga panahong nakaupo siya sa gilid ng sabungan, hawak ang kamay ng kanyang ama habang nanonood ng laban. Hindi niya malimutan ang mga sigaw ng tao, ang pag-asa sa bawat palo ng pakpak at ang lungkot sa bawat pagkatalo. Ngunit iba ang agos ng kapalaran. Isang hapon, matapos ang mahabang maghapon sa bukid, napadaan si Mateo sa matandang balete. Madalas niyang iwasan ang lugar na iyon dahil sa mga kwentong bayan, mga bulong tungkol sa mga duwendeng naninirahan sa ilalim ng puno, mga nilalang na hindi dapat ginugulo. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang huni siyang narinig. Hindi ito tilaok ng ordinaryong manok. Ito'y malalim, malinaw, at may kakaibang himig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Napahinto siya. Lumapit siya sa puno, pinakiramdaman ang paligid. Tahimik ang hangin at ang mga dahon ay halos hindi gumagalaw. Muli niyang narinig ang huni. Mas malinaw ngayon, tila tumatawag. May tao ba dyan? Mahinang tanong niya, kahit alam niyang wala dapat sumagot. Ngunit may sumagot. Isang maliit na tinig, matinis ngunit malinaw, ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng mga ugat ng balete. Matagal ka na naming hinihintay, Mateo. Nanlamig ang kanyang batok. Hindi siya madaling matakot, ngunit ang marinig ang sariling pangalan mula sa isang hindi nakikitang nilalang ay sapat upang manginig ang kanyang tuhod. Lumuhod siya at bahagyang inangat ang mga nakalaylay na ugat. Doon niya nakita ang isang munting nilalang, kulay lupa ang balat. May mahabang balbas na tila sinuklay ng hangin at mga matang kumikislap sa kakaibang liwanag. Isang duwende. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit sa halip na tumakbo, pinili niyang manatili. May kakaibang kapayapaan sa presensya ng nilalang. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Tanong ni Mateo. Pilit pinatatag ang boses. Ang duwende ay ngumiti. Hindi kami ang may kailangan sa iyo, wika nito. Ikaw ang may kailangan sa amin. Naguguluhan si Mateo. Wala akong hinihingi. Hindi mo pa alam, sagot ng duwende. Ngunit darating ang panahon na kakailanganin mo ang tulong namin. At kapag dumating ang oras na iyon, narito ang aming handog. Mula sa likuran nito ay inilabas ang isang itlog. Iba ito sa karaniwang itlog ng manok. Bahagyang kumikislap ang balat nito, tila may sinag na nagmumula sa loob. Ito ang simula ng pagbabalik ng iyong pangalan, sabi ng duwende. Ngunit tandaan mo, ang bawat biyaya ay may kapalit. Pinagmasdan ni Mateo ang itlog. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Anong kapalit? Tanong niya. Ngumiti ang duwende, ngunit sa pagkakataong iyon ay may bahid ng hiwaga ang ngiti nito. Kapag sumapit ang ikapitong laban ng manok na ito, babalik ka rito. At doon natin pag-uusapan ang kapalit. Bago pa makapagsalita si Mateo, tila lumabo ang paligid. Umihip ang malamig na hangin at nang muli siyang dumilat, wala na ang duwende. Nasa harap na lamang niya ang itlog, nakahimlay sa ilalim ng balete. Marahan niya itong pinulot, mabigat ito, higit sa karaniwan. At sa kanyang paghawak, naramdaman niya ang bahagyang init na tila may buhay sa loob. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya, ngunit may isang bagay siyang tiyak.
Hindi na magiging tulad ng dati ang kanyang buhay. Dala ang mahiwagang itlog, umuwi si Mateo sa kanilang kubo habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran. Sa kanyang dibdib ay may halong kaba at pag-asa. Sa ilalim ng matandang balete, may mga matang patuloy na nagmasid. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nanaginip si Mateo ng isang manok na may pakpak na tila apoy at matang kasing liwanag ng buwan. Ang huni nito ay hindi lamang para sa laban, ito ay huni ng kapalaran. Lumipas ang ilang linggo matapos mapisa ang itlog na bigay ng duwende. Sa unang araw pa lamang ng pagsilang nito, napansin na ni Mateo ang kakaibang katangian ng sisiw. Mas malaki ito kaysa sa karaniwang sisiw at ang balahibo nito'y may bahid ng gintong kulay na kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Ang mga mata nito'y matalim at tila may malay na mas mataas sa isang ordinaryong hayop. Pinangalanan niya itong Kidlat. Habang lumalaki si Kidlat, lalong nahahayag ang kakaibang lakas nito. Sa murang edad ay kaya na nitong tumalon ng mas mataas kaysa sa ibang manok sa baryo. Ang tindig nito'y tuwid, ang dibdib ay malapad, at ang tilaok nito'y malalim at umaalingaw-ngaw sa umaga, tila paalala sa buong baryo na may isang bagong lakas na sumisibol. Hindi nagtagal ay napansin ito ng mga tao. Sa baryo malinis, ang sabong ay hindi lamang libangan. Ito'y bahagi ng kultura at dangal ng mga lalaki. At sa gitna ng mundong iyon, may isang pangalan na nangingibabaw, si Don Emilio Vergara. Si Don Emilio ang pinakamayamang sabonghero sa baryo at karatig lugar. Siya ang may pinakamalaking manukan, pinakamagagandang panabong, at pinakamalalim na bulsa. Sa bawat laban, halos tiyak ang panalo ng kanyang mga manok. Marami ang humahanga, ngunit mas marami ang natatakot. Hindi niya gusto ang may umaagaw sa kanyang reputasyon. Isang umaga, habang pinapaliguan ni Mateo si Kidlat sa gilid ng ilog, napadaan ang ilan sa mga tauhan ni Don Emilio. Pinangunahan sila ni Bruno, ang kanang kamay ng Don, isang lalaking may malapad na balikat, matalim ang titig, at kilala sa pagiging marahas. Pinagmasdan nila si Kidlat. "Yan ba ang bagong alaga mo?" tanong ni Bruno, may bahid ng pangungutya sa boses. Tahimik na tumango si Mateo. Hindi niya ugaling pumatol sa pang-aasar. Lumapit si Bruno at walang paalam na hinawakan ang pakpak ni Kidlat. Agad itong pumiglas at sa isang iglap ay nakatuka ito sa kamay ng lalaki. Napaatras si Bruno. Nagtinginan ang mga kasama niya at napangisi. "May tapang," wika ni Bruno, pinipigilan ng inis. "Pero tandaan mo, Mateo, hindi lahat ng may tapang ay dapat maghangad ng laban." Hindi sumagot si Mateo. Sa halip ay hinawakan niya si Kidlat at inilayo. Ngunit hindi doon nagtapos ang pang-aapi. Mula noon, nagsimula ang mga maliliit na paninira. Isang gabi, may nagbukas ng kulungan ni Kidlat. Mabuti na lamang at hindi ito nakalabas. Kinabukasan, may natagpo ang halo sa pakain ng kanyang mga manok. Isang pulbos na hindi niya kilala. Mabuti na lamang at hindi niya iyon ipinakain. Alam ni Mateo kung sino ang may pakana, ngunit wala siyang ebidensya. Sa baryong kontrolado ng yaman at impluwensya ni Don Emilio, ang salita ng isang simpleng magsasaka ay walang timbang laban sa kapangyarihan. Isang linggo, ginanap ang malaking sabong sa bayan. Dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang lugar. Nasa gitna ng sabungan si Don Emilio, nakasuot ng puting barong at may ngiting puno ng kumpiyansa. Lumapit siya kay Mateo. "Balita ko'y may bago kang panabong," ani ng Don. Tila magiliw ngunit may lamig ang mga mata. "Bakit hindi mo isali? Subukan natin ang galing." Ramdam ni Mateo ang paghamon. Alam niyang hindi pa ganap ang paghahanda ni Kidlat, ngunit alam din niyang kung aatras siya, lalo lamang siyang pagtatawanan. "Handa na po siya," mahinahong sagot ni Mateo. Isang maikling katahimikan ang bumalot sa paligid. Marami ang nagbulungan. Ang simpleng anak ng dating sabonghero ay hahamon sa pinakamakapangyarihang tao sa baryo. Ngumiti si Don Emilio,
ngunit ang ngiti hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kung gayon, sa susunod na linggo, sabi niya. At tandaan mo, Mateo, sa sabungan, hindi sapat ang lakas, kailangan mo rin ng kapalaran. Habang pauwi si Mateo, dama niya ang bigat ng paparating na laban. Ngunit sa bawat hakbang, naririnig niya ang mahinang tilaok ni Kidlat, malakas at matatag. Ngunit sa lilim ng kanyang isip, may bumabalik na alaala. Ang sinabi ng duwende. Sa ikapitong laban. Hindi pa man nagsisimula ang unang laban ni Kidlat, dama na ni Mateo ang anino ng kapalit. At sa kabilang dulo ng baryo, sa loob ng malaking bahay na bato, nakaupo si Don Emilio sa madilim na silid. Nalalapit na ang araw, bulong niya kay Bruno. At kapag natalo ko ang batang iyon, sisiguraduhin kong hindi na siya muling tatayo. Sa kanyang mesa ay may maliit na supot ng pulbos, hindi para sa pakain ng manok, kundi para sa mismong laban. Sa baryo malinis, ang tunay na laban ay hindi lamang sa pagitan ng mga manok. Ito'y laban ng kapangyarihan, inggit at lihim na kasakiman. At si Mateo, dala ang mahiwagang panabong, ay unti-unting pumapasok sa mundong hindi lamang tapang ang kailangan, kundi tibay ng loob laban sa mga anino ng pang-aapi. Maagang nagising si Mateo. Tahimik ang umaga, ngunit may kakaibang bigat sa hangin, tila may inaabangang pangyayari ang buong baryo. Pinagmasdan niya si Kidlat sa loob ng kulungan. Ang manok ay tila mas matikas kaysa dati. Ang balahibo nitong may bahid gintong kintab ay tila mas malinaw ang kulay at ang mga mata nito'y nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw. Hindi niya maipaliwanag, ngunit mula pa nang sumapit ang araw na iyon, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may nakatingin, may nagmamasid, may naghihintay. Bago sila umalis, napadako ang tingin ni Mateo sa direksyon ng matandang balete sa dulong bahagi ng baryo. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit pinili niyang huwag na muna roon dumaan. Hindi pa dumarating ang ikapitong laban. Hindi pa panahon. Pagdating sa sabungan, dagsa ang tao. Ang mga bulungan ay tila alon, umaaling-aungaw sa bawat sulok. Yan ba ang manok ni Mateo? Sabi nila kakaiba raw ang lakas niyan. Tingnan natin kung tatagal laban sa panabong ni Don Emilio. Sa kabilang dako, nakatayo si Don Emilio kasama si Bruno. Ang kanilang mga matay hindi inaalis kay Mateo. Ngunit may isa pang presensya sa sabungan na hindi napansin ng karamihan. Sa likod ng mga poste, malapit sa madamong bahagi ng bakuran, may isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na kamisa at salakot. Tahimik lamang itong nakamasid. Ang kanyang mga mata ay malalim, at sa bawat galaw ni Kidlat ay tila may sinusukat siyang hindi nakikita ng iba. Hindi siya karaniwang tao. Sa sandaling ipinasok ni Mateo si Kidlat sa gitna ng arena para sa pagtitimbang, biglang umihip ang malamig na hangin, hindi pangkaraniwan sa mainit na tanghali. Ang mga balahibo ni Kidlat ay tila bahagyang tumayo at sa isang iglap nagliwanag ang kanyang mga mata. Napahinto ang matandang lalaki sa likuran. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Gumising na, bulong niya. Sa unang pagkakataon, tumilaok si Kidlat sa loob ng sabungan. Hindi ito simpleng tilaok. Ang tunog ay malalim at matinis ng sabay. Tila may dalawang tinig na naglalakbay sa hangin. Sandaling natahimik ang paligid. Maging ang kalaban nitong manok ay tila napaurong ng kalahating hakbang. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang init sa kanyang palad habang hawak ang katawan ni Kidlat. Parang may pulso na tumutugon sa sariling tibok ng kanyang puso. Nagsimula ang laban. Sa unang saglit, mabilis ang galaw ng kalaban. Isang veteranong panabong na sanay sa laban. Ngunit si Kidlat ay hindi basta umatake. Umiikot ito, tila nagmamasid, tila naghihintay. At doon nagsimulang mangyari ang hindi maipaliwanag. Sa bawat pagtalon ni Kidlat, tila mas mataas ito kaysa sa dapat. Sa bawat pag-iwas, tila alam nito ang susunod na galaw ng kalaban.
Ang mga mata nito'y tila kumikislap sa kakaibang liwanag, hindi nakikita ng lahat, ngunit ramdam ng mga may malalim na pakiramdam. Sa gilid ng sabungan, napansin ng matandang lalaking nakasalakot ang bahagyang paggalaw ng lupa malapit sa kanyang paa. Mula roon ay may mumunting anino na tila gumagalaw, ngunit walang ibang nakapansin. Isang mabilis na talon, isang tiyak na palo, at sa loob lamang ng ilang sandali, bumagsak ang kalaban. Nanalo si Kidlat. Ngunit ang mas nakagugulat ay ang paraan ng kanyang panalo. Hindi ito basta lakas. Ito'y tila may gabay na hindi nakikita. Naghiyawan ang mga tao. Ang pangalan ni Mateo ay muling binanggit sa sabungan, hindi bilang anak ng dating sabonghero, kundi bilang bagong hamon sa kapangyarihan ni Don Emilio. Ngunit sa kabilang dako, hindi natuwa ang Don. Pinagmasdan niya si Kidlat ng mabuti. Sa isang iglap, tila may nakita siyang kakaiba, isang anino sa likod ng manok, mabilis at halos hindi mahagip ng mata. Hindi ito ordinaryo, mahinang sabi niya kay Bruno. Samantala si Mateo ay nakatayo sa gitna ng arena, hawak si Kidlat. Ramdam niya ang kakaibang pagod na hindi pisikal. Parang may bahagi ng kanyang lakas ang hinigop. Habang papalayo siya sa sabungan, napansin niyang muli ang matandang lalaking nakasalakot. Saglit silang nagkatitigan. Sa mga mata ng matanda may pagkilala. At bago tuluyang mawala sa paningin ni Mateo, tila nagbago ang anyo ng matanda sa isang iglap lamang at nakita niya ang anyong mas maliit, mas pamilyar. Isang duwende. Napatigil si Mateo. Ang unang laban ay natapos. Ang unang tagumpay ay nakamit. Ngunit sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang lakas ni Kidlat ay hindi lamang bunga ng pagsasanay. Ito ay may pinagmulan. At ang pinagmulan nito ay muling nagpakita. Sa lilim ng sabungan, sa gitna ng sigawan at papuri, nagsimula ang tunay na hiwaga. Ang tagumpay ni Kidlat sa unang laban ay mabilis na kumalat sa buong baryo Malinis at maging sa mga karatig bayan. Sa loob lamang ng ilang araw, ang pangalan ni Mateo ay muling naging paksa ng usapan, ngunit hindi tulad ng dati na may halong awa. Ngayon, ito'y may halong paghanga at pag-uusisa. Gayunman, hindi lahat ng paghanga ay may kasamang kabutihan. Sa bawat papuri na kanyang naririnig, may kasunod na bulong ng pagdududa. May mga nagsasabing sinuwerte lamang siya. May ilan namang nagbintang na baka may kakaibang paraan ang kanyang pagpapalaki sa manok. At sa likod ng mga bulong na iyon ay ang tahimik na galaw ng mga taong ayaw makita ang kanyang pag-angat. Ngunit higit sa mga usapan ng tao, mas iniintindi ni Mateo ang kakaibang nararamdaman niya. Simula nang manalo si Kidlat, may mga gabi na siya'y hindi agad makatulog. Kapag pumipikit siya, nakikita niya ang isang liwanag sa ilalim ng balete. May naririnig siyang tila mahinang tawag, hindi sa kanyang tainga, kundi sa kanyang isip. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Tahimik siyang lumabas ng kubo at tinahak ang landas patungo sa matandang balete. Maliwanag ang buwan at ang hangin ay malamig ngunit payapa. Pagdating niya roon, tila mas makapal ang anino sa paligid ng puno. At narito ka na, wika ng pamilyar na tinig. Mula sa likod ng ugat ay lumitaw ang duwende, ang parehong nilalang na nagbigay sa kanya ng itlog ni Kidlat. Nanalo siya, sabi ni Mateo, ngunit bakit pakiramdam ko'y may kapalit na agad? Ngumiti ang duwende, hindi mapagmataas kundi tila may pagkaunawa. Ang bawat biyaya ay may kasamang pagsubok. Ang unang laban ay hindi lamang laban sa kalaban, ito'y laban sa iyong puso. Anong ibig mong sabihin? Itinaas ng duwende ang kamay nito at sa isang iglap ay tila nagbago ang paligid. Nakita ni Mateo ang kanyang sarili sa hinaharap. Mas maayos ang kubo, mas malawak ang bukid, at may mga taong nagbibigay galang sa kanya. Ngunit kasabay nito'y nakita rin niya ang sarili na nakatayo sa gitna ng sabungan, nakatingin sa mga taong talunan, habang ang kanyang mga mata ay malamig at walang pakialam.
Nais mo ba ng ganitong kapalaran? Tanong ng duwende. Napaatras si Mateo. Ayokong maging tulad ng mga taong ginagamit ang kapangyarihan para manakit. Kung gayon, sagot ng duwende, ito ang unang biyaya at unang pagsubok. Mula sa lupa ay umusbong ang isang maliit na sisidlan na yari sa tila batong makinis. Sa loob nito ay may malinaw na likido na kumikislap. Ito ay patak ng lakas ng lupa, paliwanag ng duwende. Kapag ipinahid mo sa pakpak ni Kidlat bago ang laban, lalakas pa siya ng higit sa iyong inaasahan. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo. Kung ganoon, wala na akong dapat ikatakot. Ngunit, dagdag ng duwende, isang beses mo lamang ito maaaring gamitin sa bawat laban, at sa tuwing gagamitin mo ito, may bahagi ng iyong sariling lakas ang kapalit. Natahimik si Mateo. Hindi mo agad mapapansin, patuloy ng duwende. Ngunit sa bawat paggamit, may unti-unting mababawas sa iyo, sa iyong sigla, sa iyong kalusugan, sa iyong kapayapaan. Tinimbang ni Mateo ang sisidlan sa kanyang kamay. Maliit ito, ngunit tila mabigat sa kahulugan. Bakit mo ako binibigyan ng ganito kung may kapalit din pala? Tanong niya. Dahil ang tunay na kapangyarihan, sagot ng duwende, ay hindi nasusukat sa lakas ng suntok o talas ng tari. Ito'y nasusukat sa kakayahan mong pumili kung kailan ito gagamitin. Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Sa malayo, tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim ng baryo. Kinabukasan, dumating ang balita. Hinamon siya ng isa pang kilalang sabongero mula sa karatig bayan. Mas mabigat ang pustahan, mas mataas ang inaasahan. Habang inihahanda ni Mateo si Kidlat, hawak niya ang maliit na sisidlan. Alam niyang kung gagamitin niya ito, tiyak ang panalo. Ngunit kung hindi, may panganib. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip niya ang mga salita ng duwende. Ang unang biyaya ay hindi lakas. Ito'y pagpili. Sa araw ng laban, nakatayo si Mateo sa gilid ng arena. Naroon si Don Emilio, tahimik ngunit mapanuri. Naroon din ang mga taong naghihintay ng pagkakamali. Nang magsimula ang laban, mabilis ang palitan ng atake. Sa isang iglap, nasugatan si Kidlat sa pakpak. Dumaloy ang dugo at naramdaman ni Mateo ang kirot na tila sa kanya rin nanggagaling. Hinawakan niya ang sisidlan. Isang patak lamang. Isang desisyon. Ngunit sa halip na ipahid agad, mariin niyang ipinikit ang mata at ibinaba ang kamay. Hindi pa ngayon, bulong niya. At sa kabila ng sugat, tumayo si Kidlat. Hindi dahil sa mahiwagang likido, kundi dahil sa sariling lakas at pagsasanay. Sa isang matatag na pagtalon, nabawi nito ang laban at tuluyang napatumba ang kalaban. Nagwagi sila, hindi sa pamamagitan ng biyaya, kundi sa pamamagitan ng pagtitimpi. Sa ilalim ng balete ng gabing iyon, muling nagpakita ang duwende. Naipasa mo ang unang pagsubok, sabi nito. Hindi ko ginamit, sagot ni Mateo. At dahil doon, ngumiti ang duwende. Lalong tumibay ang kapangyarihan ng manok mo. Tandaan mo, ang biyayang hindi inaabuso ay lalong lumalalim. Ngunit sa malayo, sa likod ng mga anino ng baryo, may isang taong lalong nagngangalit. Hindi nagustuhan ni Don Emilio ang pangalawang tagumpay. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw. Hindi lamang si Kidlat ang sinusubok, kundi ang puso ni Mateo. Sa ikalawang sunod na tagumpay ni Kidlat, tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo malinis. Ang mga dating nagdududa ay unti-unting napalitan na paghanga. Ang mga matatandang sabonghero na minsang napailing lamang ay ngayoy lumalapit upang batiin si Mateo. Ang mga kabataan na may nagkukumpulan sa tuwing daraan siya, umaasang masulyapan ang manok na tinatawag nilang lalaki. Sa loob ng malaking bahay na bato sa dulo ng baryo, nakaupo si Don Emilio sa harap ng mesa, tahimik ngunit mabigat ang anyo. Hindi niya hawak ang baso ng alak, hindi siya nakangiti, hindi rin siya nagsasalita. Ang kanyang katahimikan ay mas nakapangingilabot kaysa anumang galit. Sa harap niya ay nakatayo si Bruno, nakatungo ngunit nagmamasid. 2 beses,
marahang wika ng Don. 2 beses akong pinahiya ng batang iyon. Isang laban lamang iyon, Don, sagot ni Bruno. Hindi pa siya nakakatapat ng tunay ninyong panabong. Ngunit hindi sumang-ayon si Don Emilio. Hindi ito tungkol sa laban, malamig niyang tugon. Ito'y tungkol sa impluensya. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon ay tanaw ang ilang bahagi ng baryo. Ang mga bahay, ang sabungan, ang mga taong naglalakad. Sa loob ng maraming taon, patuloy niya, ako ang tinuturing na hari ng sabungan dito. Ang bawat laban ay kontrolado ko. Ang bawat pustahan ay dumaraan sa akin. Ngayon, isang batang magsasaka lamang ang unti-unting inaagaw ang tingin ng tao. Napahigpit ang kanyang kamao. Hindi ito maaaring magpatuloy. Samantala sa kabilang dulo ng baryo, payapang pinapakain ni Mateo si Kidlat. Hindi niya hinahangad ang kapangyarihan. Hindi niya ninanais ang pagkilala. Ang nais lamang niya'y mabawi ang dignidad ng kanyang ama at patunayan na kaya niyang tumayo sa sariling lakas. Ngunit hindi niya alam na ang bawat hakbang niya'y binabantayan. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aayos ng kulungan, may 2 lalaking palihim na lumapit. Hindi sila taga-baryo. Ang kanilang mga mukha'y hindi pamilyar. Sa isang iglap, nagpakawala sila ng maliit na sisidlan sa loob ng kulungan at mabilis na tumakas. Hindi agad napansin ni Mateo ang nangyari. Ngunit makalipas ang ilang oras, napansin niyang tila may kakaibang pagkabalisa si Kidlat. Hindi ito mapakali. Ang mga mata nito'y tila may hinahanap at ang paghingay bahagyang bumigat. Kinabukasan, may nakitang bakas si Mateo sa lupa, tila may mga yabag na hindi kanya. Mabilis niyang sinuri ang paligid at nakita ang maliit na sisidlan sa sulok ng kulungan. Naamoy niya ito. May kakaibang amoy, hindi pamilyar, ngunit may bahid ng paninira. Hindi siya agad nagalit, sa halip na nahimik siya. Sa gabing iyon, muli siyang nagtungo sa balete. Lumalala na, sabi niya sa duwende, na tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Ang inggit, tugon ng nilalang, ay parang apoy. Kapag hindi napigil, susunugin nito maging ang may hawak. Pinapahamak nila si Kidlat. Hindi lamang si Kidlat, sagot ng duwende. Ikaw. Napayuko si Mateo. Bakit kailangan itong mangyari? Dahil ang paliwanag ng duwende, ay laging sinusundan ng anino. Sa kabilang panig ng baryo, tinipon ni Don Emilio ang ilan pang tauhan. Hindi sapat ang pananakot, sabi niya. Sa susunod na laban, hindi dapat siya manalo. Paano kung, tanong ng isa, hindi na kailangang tapusin ang tanong. Siguraduhin ninyong hindi makakarating ang manok sa arena, malamig na utos ng Don. At doon nagsimulang maging mas mapanganib ang galaw ng kanyang mga tauhan. Habang papalapit ang susunod na laban, may kakaibang pakiramdam si Mateo. Hindi lamang tungkol sa kalaban sa arena, kundi sa mga kalabang nagtatago sa dilim. Ang mga mata ni Kidlat ay tila mas matalim, ang tindig nito'y mas handa. Ngunit sa puso ni Mateo, unti-unting sumisibol ang isang katotohanan. Hindi na lamang ito simpleng laban sa sabungan. Ito'y laban sa kapangyarihang ayaw maagawan. At habang lumalakas ang kanyang pangalan, lalong lumalalim ang galit ng kanyang kalaban. Sa gabi bago ang laban, tahimik ang baryo. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may mga hakbang na papalapit. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang paninira ang kanilang balak. Madilim ang gabi, bago ang itinakdang laban. Hindi mapakali si Mateo. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib, hindi takot, kundi babala. Ilang beses niyang sinuri ang kulungan ni Kidlat, maayos ang kandado, walang kakaibang bakas sa paligid, ngunit ang katahimikan ay tila masyadong tahimik. Sa kalaliman ng gabi, habang ang baryo ay mahimbing na natutulog, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa likod ng kubo. Isang kamay ang maingat na nagtanggal ng kawad sa likod ng kulungan. Hindi nagtagal, may ibinuhos na likido sa lupa.
hindi upang ipainom kundi upang malanghap. Sa loob ng kulungan, napansin ni Kidlat ang kakaibang amoy. Nagsimula itong magwala, pumapagaspas ang pakpak. Ngunit dahil sa makitid na espasyo, wala itong magawa kundi magtiis. Sa loob ng bahay, nagising si Mateo sa kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, ngunit tila may pumukaw sa kanyang isipan. Lumabas siya. Sa unang tingin, walang kakaiba. Ngunit nang lapitan niya ang kulungan, napansin niya ang paghingal ni Kidlat. Mabigat ang paghinga nito. Ang mga matay tila nanlalabo. Kidlat, bulong niya, agad na binuksan ang kulungan. Naamoy niya ang kakaibang singaw sa paligid. Hindi ito karaniwang amoy ng lupa o dayami. Ito'y matapang, nakalalason. Mabilis niyang inilabas ang manok at inilayo sa lugar. Binuhusan niya ito ng tubig at pinaypayan upang mahimasmasan. Ngunit tila humihina ang lakas nito. Napaupo si Mateo sa lupa, hawak ang manok, ramdam ang pag-igting ng oras. Kung hindi makakabawi si Kidlat, hindi lamang laban ang mawawala. Ang dangal, ang pag-asa, ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang maliit na sisidlan na bigay ng duwende, ang patak ng lakas ng lupa. Ngunit hindi ito para sa paggaling. Ito'y para sa laban. Nanginginig ang kamay niya habang inaalala ang mga salita ng duwende. Ang bawat paggamit ay may kapalit. Ngunit wala siyang ibang mapagpipilian. Sa unang pagkakataon, hindi para sa panalo kundi para sa kaligtasan, binuksan niya ang sisidlan at marahang ipinahid ang isang patak sa dibdib ni Kidlat. Sa loob ng ilang sandali, tila walang nangyari. Ngunit unti-unti, nagbago ang paghinga ng manok. Bumagal, luminaw ang mata. Ang katawan nito'y tila muling nabuhayan. Kasabay nito, naramdaman ni Mateo ang biglang panghihina. Umikot ang kanyang paningin at napahawak siya sa lupa upang hindi matumba. Hindi niya agad pinansin ang sarili. Mas mahalaga si Kidlat. Ngunit habang lumilipas ang oras, dama niya ang kakaibang lamig sa kanyang katawan. Parang may bahaging nawala sa kanya. Kinabukasan, kumalat ang balita. May nagtangkang manira. Ang mga tao'y nagbulungan. May ilan na tahimik na nagbintang. Ngunit walang direktang magturo kay Don Emilio. Walang sapat na patunay. Sa loob ng malaking bahay na bato, nakaupo si Don Emilio habang nakikinig sa ulat ni Bruno. Buhay pa rin? Malamig niyang tanong. Opo, Don. Hindi natin alam kung paano. Napangisi ang Don, ngunit ang kanyang mga matay puno ng galit. Ibig sabihin, sabi niya, hindi ito simpleng manok. Samantala, sa bahay ni Mateo, pinipilit niyang tumayo kahit nanghihina. Ramdam niya ang kabigatan sa dibdib, ang palalabo ng paningin, at ang tila pagkapagod na hindi maipaliwanag. Naupo siya sa gilid ng higaan. Ngayon niya lubos na naunawaan ang babala ng duwende. Ang biyaya ay may kapalit. At nagsimula na ang pagbawas. Sa hapon ng araw na iyon, habang pinagmamasdan niya si Kidlat na tila ganap ng nakabawi, napansin niyang may bahagyang pagbabago rin sa manok. Ang mga mata nito ay mas maliwanag, mas matalim, tila may apoy na hindi basta namamatay. Ang pagsubok ay hindi lamang laban sa arena, ito'y laban sa buhay mismo. Ngunit higit sa lahat, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi na simpleng inggit ang kinakaharap niya. Ito'y tahasang panganib. At habang papalapit ang susunod na laban, hindi lamang panalo ang nakataya, kundi ang kanyang sariling lakas. At marahil ang kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw matapos ang tangkang pagsabutahe, naging tahimik ang baryo, ngunit ang katahimikang iyon ay tila may tinatagong bagyo. Si Mateo ay patuloy na nanghihina. Kahit sa simpleng pagbangon ay may bigat ang kanyang katawan. Ang dating sigla niya sa bukid ay napalitan ng mabilis na pagkapagod. Hindi niya ito ipinahalata sa iba. Sa paningin ng mga tao, buo ang kanyang loob. Si Kidlat ay muling malakas, tila walang bakas ng nangyaring panganib. Mas matikas pa nga ito kaysa dati.
Ang mga balahiboy tila mas makintab, ang tindig ay mas matatag. Ngunit sa tuwing mag-isa si Mateo, ramdam niya ang kabawasan sa kanyang sarili. Isang gabi, muling tinahak ni Mateo ang landas patungo sa matandang balete. Hindi na siya nag-atubili, hindi na siya natatakot. Ang nais niya ay malinawan. Sa ilalim ng puno, naroon ang duwende, nakaupo sa ugat, tila inaasahan ang kanyang pagdating. "Ginamit mo," tahimik na sabi ng nilalang. "Oo," sagot ni Mateo. "Kung hindi ko ginawa, baka patay na si Kidlat." Tumango ang duwende. "Hindi kita hinusgahan. Ngunit bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang may nawawala sa akin." Tahimik ang duwende sandali. Pagkatapos ay tumayo ito at marahang iginalaw ang kamay. Sa isang iglap, tila nagliwanag ang paligid. Nakita ni Mateo ang isang bagay na hindi niya napansin noon. May manipis na sinag na tila nagdurugtong sa kanya at kay Kidlat, isang hibla ng liwanag na halos hindi makita. Ngunit ngayon, ang hiblang iyon ay bahagyang kupas. "Ang patak na ginamit mo," paliwanag ng duwende, "ay hindi lamang lakas ng lupa. Ito'y lakas na dumadaloy sa pagitan ninyo." Napakunot ang noo ni Mateo. "Ibig mong sabihin, ang kapangyarihan ni Kidlat ay hindi hiwalay sa iyo. Bahagi ka nito. At sa tuwing ginagamit mo ang biyaya, bahagi mo ang ibinibigay." Nanahimik si Mateo. Unti-unti niyang nauunawaan. "Kung ganoon," maraang tanong niya, "hanggang kailan ko kayang magbigay?" Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, itinuro nito si Kidlat na tila biglang naging balisa. Ang mga mata ng manok ay kumislap, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katulad ng dati. Ang liwanag ay tila pabago-bago, minsan matindi, minsan mahina. "May nangyayari," sabi ni Mateo. "Oo," tugon ng duwende. "Dahil ginamit mo ang biyaya hindi para sa laban kundi para sa kaligtasan, na bago ang daloy ng kapangyarihan." Ano ang ibig mong sabihin? Ang unang biyaya ay isang pagsubok ng pagtitimpi. Ngunit sa paggamit mo nito upang iligtas ang buhay, tinanggap mo ang mas mabigat na kapalit. Biglang humina ang liwanag sa pagitan nila ni Kidlat. Sa isang iglap, tila may naputol. Naramdaman ni Mateo ang matinding kirot sa dibdib. Hindi pisikal kundi parang may hinugot mula sa kanya. Napahawak siya sa lupa upang hindi matumba. Nang tumingala siya, napansin niyang ang mga mata ni Kidlat ay wala na ang kakaibang kislap. Ang gintong bahid sa balahibo ay tila kumupas. "Hindi," bulong ni Mateo. Tahimik ang duwende. "Ang biyaya," marahang sabi nito, "ay nabawi." Parang gumuho ang mundo ni Mateo. "Ibig mong sabihin, wala na ang kapangyarihan niya?" "Hindi ganap," sagot ng duwende. "Ngunit ang mahiwagang bahagi ay pansamantalang nawala. Ang natitira ay ang sariling lakas na pinanday ninyo." Napaupo si Mateo, mabigat ang paghinga. "Bakit?" tanong niya, puno ng pait. "Dahil may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan," tugon ng duwende. "Ang hangganan. Hindi ko ginamit iyon para sa kasakiman." "Alam ko," sabi ng nilalang. "Ngunit ang kapangyarihang hindi pa lubos na nauunawaan ay may sariling batas. At ngayon kailangan mong harapin ang susunod na laban nang walang sandigan ng hiwaga." Tahimik ang gabi. Sa unang pagkakataon mula nang mapisa si Kidlat, naramdaman ni Mateo ang takot. Hindi sa kalaban, kundi sa kawalan ng tiyak na panalo. "Kung ganoon," wika niya sa wakas, "kailangan kong patunayan na kaya ko kahit wala ang biyaya." Ngumiti ang duwende, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Marahil," sabi nito, "ito ang tunay na simula." Pagbalik ni Mateo sa kanyang kubo, pinagmasdan niya si Kidlat. Tahimik ang manok. Wala na ang kakaibang liwanag, ngunit naroon pa rin ang tapang sa tindig nito. Kinabukasan, kumalat ang balita na maghaharap na sila ni Don Emilio sa mas malaking laban, ang laban na matagal nang hinihintay ng lahat.
At sa pagkakataong iyon, wala nang mahiwagang patak. Wala nang lihim na lakas. Ang natitira na lamang ay ang kanilang pinaghirapan. Sa kabilang panig ng baryo, nakangiti si Don Emilio. May nararamdaman siyang pagbabago. Ngayon, bulong niya, magiging patas na. Ngunit hindi niya alam. Ang pagkawala ng biyaya ay hindi katapusan. Ito'y paghahanda sa mas malalim na hiwaga. Dumating ang araw na matagal nang inaabangan ng baryo malinis. Mula pa sa umaga, dagsana ang tao sa sabungan. May mga nagmula pa sa karatig bayan upang saksihan ang paghaharap ng dalawang pangalan. Ang matagal nang nagahari sa arena at ang binatang unti-unting umaangat mula sa anino ng nakaraan. Si Don Emilio ay dumating na may kumpiyansang hindi niya itinatago. Suot ang malinis na barong at may tikas sa bawat hakbang, tila siya ang may-ari ng buong lugar. Sa kanyang likuran ay si Bruno at ang iba pang tauhan. Mga matang mapanuri at tila naghihintay ng pagbagsak ng kalaban. Sa kabilang dako, tahimik na pumasok si Mateo. Wala siyang kasamang tauhan, wala siyang maingay na pagsalubong. Hawak lamang niya si Kidlat, ang manok na minsang kinilala bilang mahiwaga, ngunit ngayon ay tila ordinaryo na sa paningin ng nakararami. Ngunit alam ni Mateo ang totoo. Ang mahiwagang kislap ay nawala. Ang natitira ay ang kanilang pinanday sa pawis at tiyaga. Habang hinihintay ang tawag sa kanilang laban, marahang hinaplos ni Mateo ang leeg ni Kidlat. Hindi kita isusugal sa kayabangan, bulong niya. Ano man ang mangyari, lalaban tayo ng marangal. Sa malayo, tila may bahagyang pag-ihip ng hangin. Isang paalala mula sa balete o marahil mula sa nilalang na minsang nagbigay at nagbawi ng biyaya. Tinawag ang kanilang laban. Pumasok si Don Emilio sa arena, dala ang kanyang pinakamahusay na panabong. Isang malaking manok na kilala sa bilis at bagsik. Maraming laban na ang naipanalo nito. Maraming kalaban na ang bumagsak. Nagkatitigan ang dalawang sabonghero. Hanggang dito na lang ang kwento mo, malamig na sabi ng Don. Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang sagot ay nasa arena. Nang mailagay ang mga manok sa gitna, tila tumigil ang oras. Sa unang pagsenyas ng tagapagpatakbo, sabay na sumugod ang dalawang panabong. Mabilis ang galaw ng manok ni Don Emilio, agresibo, walang pag-aalinlangan. Sa unang palitan pa lamang, nasugatan si Kidlat sa pakpak. Dumaloy ang dugo. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Ngunit hindi umatras si Kidlat. Sa bawat pag-atake ng kalaban, umiikot ito, nagmamasid, naghahanap ng tiyempo. Wala na ang mahiwagang pagtalon na tila lampas sa natural. Wala na ang liwanag sa mga mata. Ang meron lamang ay disiplina. Isang maling hakbang ang nagawa ni Kidlat at muli itong nasugatan. Napakuyom ang kamao ni Mateo. Ramdam niya ang bawat palo, ngunit wala siyang sisidlan na hahawakan. Wala nang patak ng lakas. Ito ang laban na kailangang harapin ng walang sandalan. Sa gitna ng palitan, tila nakahanap ng pagkakataon ng kalaban at tumama ng malinis. Nayanig si Kidlat at bahagyang napaurong. Natahimik ang ilang manonood. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang matinding pagdududa. Pumasok sa kanyang isip ang mga tanong. Kung hindi niya ginamit ang biyaya noon, mas malakas kaya ngayon si Kidlat? Kung hindi siya naniwala sa hiwaga, mas handa kaya sila? Ngunit agad niyang itinaboy ang mga kaisipang iyon. Hindi tayo aasa sa hindi atin, mahina niyang wika. Sa sandaling tila malapit ng manaig ang kalaban, may nagbago. Hindi sa liwanag, hindi sa himala, kundi sa mata ni Kidlat. May kakaibang katatagan doon, hindi mahiwaga, kundi bunga ng pagsasanay, pagdurusa at pagbangon mula sa sugat. Sa isang mabilis na pag-ikot, nakaiwas ito sa matinding palo ng kalaban. Sa parehong sandali, tumalon ito, hindi mas mataas kaysa sa dati, kundi sapat lamang at tumama ng tiyak. Napaatras ang manok ni Don Emilio. Isang segundo ng pagkalito, isang segundo ng pagkakataon. Muli, tumalon si Kidlat,
at tumama ng eksakto sa bahaging dati nang nasugatan ng kalaban sa mga nakaraang laban. Sa loob ng ilang saglit, bumagsak ang panabong ni Don Emilio. Tahimik ang arena. Hindi agad nagsigawan ang mga tao. Para bang hindi sila makapaniwala. Pagkatapos, unti-unting umalingaw-ngaw ang palakpakan. Nanalo si Mateo. Hindi sa pamamagitan ng hiwaga. Hindi sa pamamagitan ng pandaraya. Kundi sa pamamagitan ng pagtitiis at tapang. Sa gitna ng arena, hindi agad ngumiti si Mateo. Sa halip, lumapit siya kay Kidlat at maingat itong binuhat. Sugatan, ngunit buhay. Pagod, ngunit nagwagi. Sa kabilang dako, nakatayo si Don Emilio, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga tauhan ay nag-iwas ng tingin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natalo siya ng malinaw. Habang papalabas si Mateo sa sabungan, naramdaman niya ang bahagyang pag-init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang parehong lakas ng dati, ngunit may bumabalik. Sa malayong bahagi ng baryo, sa ilalim ng matandang balete, isang maliit na nilalang ang nakangiti. Ang biyayang nabawi ay hindi basta nawala. Hinintay lamang nitong matutunan ang aral ng may hawak. At sa araw na iyon, sa gitna ng arena, napatunayan ni Mateo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa hiwaga, kundi sa pusong hindi sumusuko. Ang tagumpay ni Mateo laban kay Don Emilio ay hindi lamang panalo sa sabungan. Ito'y naging mitya ng pagbabago sa buong baryo Malinis. Sa mga sumunod na araw, hindi mapigilan ang usap-usapan. Ang mga dating nag-aalangan ay hayagang bumati. Ang mga matandang sabungero ay lumapit upang kamayan siya. Maging ang mga kabataang minsang natakot sa impluwensya ni Don Emilio ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ngunit hindi lahat ng tagumpay ay agad nagdadala ng kapayapaan. Sa loob ng malaking bahay na bato, nagkulong si Don Emilio. Hindi siya lumabas kinabukasan. Hindi rin siya nagpakita sa sumunod na araw. Ang pagkatalo ay hindi lamang sugat sa kanyang reputasyon. Ito'y dagok sa kanyang dangal. Pinatawag niya si Bruno. Alamin mo kung ano ang sinasabi ng mga tao, malamig niyang utos. Ngunit hindi na tulad ng dati ang tono ng baryo. Ang mga bulong ay hindi na puno ng takot, kundi ng pag-uusap tungkol sa katarungan. Lumabas ang ilang lihim. May mga magsasakang matagal nang pinipilit na magbenta ng manok sa mababang halaga. May mga sabonghero na hindi nabayaran ng tama sa pustahan. May mga laban na di umano'y minanipula. Unti-unting nabasag ang imahe ni Don Emilio bilang makatarungang pinuno ng sabungan. Isang hapon, nagtipon ang ilang matatanda ng baryo upang pag-usapan ang pamamalakad sa sabungan. Hindi na nila nais na iisang tao lamang ang may kontrol. Nais nilang gawing patas at bukas ang laban para sa lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi si Don Emilio ang pinakinggan. Samantala, sa kubo ni Mateo, hindi niya inasahan ang gantimpalang dumating. Isang umaga, may kumatok sa kanyang pinto. Ilang magsasaka ang nag-alok ng tulong upang ayusin ang kanyang bukid. May isang negosyanteng nag-alok na bilhin ang ilan sa kanyang inaalagang sisiw sa mas mataas na halaga. May mga nagbigay ng pasasalamat dahil sa kanyang paninindigan. Ngunit ang pinakamahalagang gantimpala ay hindi salapi. Isang gabi, muli siyang nagtungo sa ilalim ng balete. Tahimik ang paligid, ngunit hindi na mabigat ang hangin. Sa halip, may pakiramdam ng kapayapaan. Lumabas ang duwende. Natapos mo ang laban, sabi nito. Hindi dahil sa hiwaga, sagot ni Mateo. Dahil sa pagpili, tugon ng nilalang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang banayad na init sa kanyang dibdib. Hindi nakapapasong lakas, kundi parang unti-unting paghilom. Ang pagkapagod na ilang araw niyang dinanas ay tila nabawasan. Ang biyayang nabawi paliwanag ng duwende ay hindi tuluyang nawala. Hindi ito gantimpala sa panalo, kundi gantimpala sa pag-unawa. Napansin ni Mateo na ang mga balahibo ni Kidlat, na dati kupas, ay bahagyang nagkaroon muli ng gintong kislap.
Hindi na kasing tindi ng dati, ngunit sapat upang ipaalala na may hiwagang nananatili. Hindi mo na kailangang umasa sa patak ng lakas, dagdag ng duwende. Ang natutunan mo ay higit pa sa anumang mahika. Samantala, si Don Emilio ay naharap sa sariling parusa. Hindi siya ikinulong. Hindi siya pinarusahan ng batas. Ngunit unti-unting nawala ang kanyang impluensya. Ang mga taong dati sunod-sunuran ay nagsimulang magtanong. Ang mga sabunghero ay naghahanap na ng patas na laban sa bagong pamamalakad ng baryo. Isang araw, nakita sina Mateo at Don Emilio sa palengke. Wala ang dating tikas ng Don, tahimik lamang siyang tumingin kay Mateo. Nanalo ka, maikling sabi nito. Sa laban lamang, sagot ni Mateo. Sandaling nagkatitigan ng dalawa. Ang tunay na pagkatalo, dagdag ni Mateo, ay hindi sa arena, kundi kapag pinili nating mali ang paraan. Walang naisagot si Don Emilio. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya matanggap noon, ang paggalang na hindi nabibili ng salapi. Ang gantimpala ni Mateo ay tiwala ng baryo at pagbabalik ng sariling lakas. Ang parusa ni Don Emilio ay pagkawala ng kapangyarihang itinayo sa takot. Sa ilalim ng matandang balete, ang hangin ay banayad. Ngunit bago tuluyang magwakas ang kwento, may isang bagay pang kailangang maunawaan ni Mateo. Hindi lahat ng hiwaga ay tungkol sa panalo. May mas malalim pang aral na naghihintay. Matapos ang mga laban at unos na dumaan, unti-unting nagbago ang baryo Malinis. Ang sabungan ay hindi na kontrolado ng iisang pangalan. Nabuo ang isang lupon ng matatandang sabungero at magsasaka na siyang nangangasiwa sa mga laban. Mas malinaw ang tuntunin, mas patas ang hatian, mas maingat ang pagbabantay. At sa gitna ng pagbabagong iyon ay si Mateo. Hindi bilang hari ng sabungan, kundi bilang halimbawa ng paninindigan. Si Kidlat ay patuloy na lumalaban, ngunit hindi na sa bawat hamon. Pinili ni Mateo ang mga laban na may dangal at kabuluhan. Hindi na niya hinahangad ang sunod-sunod na panalo. Mas pinahahalagahan niya ang kalusugan ng kanyang alaga at ang kapayapaan ng kanyang buhay. Ang gintong kislap sa balahibo ni Kidlat ay hindi na kasing ningning ng dati, ngunit sapat upang ipaalala ang panahong may hiwagang dumaloy sa kanilang dalawa. Higit sa lahat, sapat upang ipaalala na ang tunay na lakas ay hindi ibinibigay, ito'y pinaghihirapan. Isang dapit hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng palayan, nagtungo si Mateo sa ilalim ng matandang balete sa huling pagkakataon bilang paghahanap ng sagot. Tahimik ang paligid. Alam kong naririyan ka, sabi niya. Mula sa lilim ng ugat, lumitaw ang duwende. Ngunit ngayon ay tila mas malinaw ang anyo, mas payapa ang mga mata. Hindi ka na madalas pumunta rito, wika ng nilalang. Hindi ko na kailangan, sagot ni Mateo. Nauunawaan ko na. Ngumiti ang duwende. Ano ang iyong natutunan? Sandaling nag-isip si Mateo na ang kapangyarihan ay hindi sukatan ng halaga ng tao, na ang biyaya ay hindi dapat abusuhin, at na ang tunay na laban ay hindi sa arena kundi sa sarili. Tahimik na tumango ang duwende. Marami ang humihiling ng lakas, sabi nito. Ngunit kakaunti ang handang maunawaan ang kapalit. Ikaw ay dumaan sa pagsubok at pinili mong manatiling tao. Sa sandaling iyon, may banayad na liwanag na umikot sa paligid ng balete. Hindi ito nakakasilaw, hindi ito marahas. Ito'y parang paghilom ng sugat. Ang hiwaga, patuloy ng duwende, ay hindi na kailangang manatili sa anyo ng mahika. Ito'y maaari ng manahan sa iyong puso. Unti-unting naglaho ang anyo ng nilalang, hindi sa paraang biglaan, kundi parang hamog na tinatangay ng umaga. At sa pagkakataong iyon, alam ni Mateo na hindi na siya babalik upang humingi ng tulong. Hindi dahil nawala ang hiwaga, kundi dahil natagpuan na niya ito sa loob ng sarili. Lumipas ang mga buwan. Ang bukid ni Mateo ay mas naging maayos. Ang kanyang maliit na manukan ay lumago,
Hindi dahil sa daya o takot, kundi dahil sa tiwala ng mga tao. May mga kabataang lumalapit sa kanya upang matuto hindi lamang ng pag-aalaga ng panabong, kundi ng wastong asal sa laban. Minsan may isang batang nagtanong sa kanya, "Totoo po bang may hiwaga si Kidlat?" Ngumiti si Mateo. "May hiwaga," sagot niya, "kapag marunong kang magpahalaga sa biyaya at hindi mo ito ginagamit para manlamang." At sa tuwing maririnig ang tilaok ni Kidlat tuwing madaling araw, hindi na iyon paalala ng laban, kundi paalala ng pagbangon, pagpili ng tama, at paninindigan. Sa kabilang dako ng baryo, si Don Emilio ay namuhay ng mas tahimik. Hindi na siya ang makapangyarihang pinuno ng sabungan, ngunit unti-unti rin niyang natutunang tanggapin ang pagbabago. Ang kanyang pagkatalo ay naging salamin ng kanyang pagkukulang. Sa paglipas ng panahon, natutunan din niyang igalang ang mga bagong patakaran. Ang baryo ay hindi naging perpekto, ngunit ito'y naging mas makatarungan. At sa ilalim ng matandang balete, nanatili ang ugat na malalim ang kapit sa lupa, tulad ng mga aral na iniwan ng mga pagsubok. Sa huli, ang kwento ng duwende at ng mahiwagang manok panabong ay hindi lamang kwento ng tagumpay sa arena. Ito'y kwento ng isang taong natutong pumili ng tama kahit may kapalit. Kwento ng kapangyarihang hindi inabuso. At kwento ng hiwagang natagpuan hindi sa kamay ng iba, kundi sa tibay ng sariling puso. Wakas.